Hello mga Kalodi Waps, welcome back to my YouTube channel, and for today's topic, ipapaliwanag or i-explain ko po sa inyo yung isa sa mga process kapag once na nag-apply kayo dito punta sa Taiwan. Kasi naiintindihan ko naman, dumaan din naman ako sa pag-a-apply before. Meron kasing mga technical words na hindi ko siya magets, pero naiintindihan ko siya while doing the process. So step by step, so naiintindihan ko siya kung para saan siya at kung ano siya. Kaya kung interested kayong malaman, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram, and you're watching Ram's Diary. Yeah. So yun mga idol, pagpasensya nyo na kasi kakagising ko lang, and naisipan ko lang mag-vlog kasi nga maraming PPM sa account ko sa Facebook, and doon din ako nagbibigis ng mga pwede kong i-explain pa dito sa YouTube channel. And pasensya na po kung nire-refer ko kayo dito sa YouTube channel, no, kasi gumawa ako ng vlog para may idea kayo. And also, marami po kasi talagang nagme-message, nagko-comment sa Facebook account ko, and hindi ko sila maisa-isa sa sobrang dami po talaga. So every 2 hours nakakatanggap ako ng notification, mga nasa 200 to 300 plus. So hindi ko 'yan maisa-isa. Actually nare-restrict na nga ako ni Facebook, sa kaka-reply sa mga comments and also sa chats. Kaya ang ginagawa ko, nire-refer ko na lang sila dito sa YouTube channel para mas maintindihan po nila. So 'yan, balik tayo sa topic. Ang isa kasi sa mga um, nalilito sila is about dun sa backup. Okay, ano po ba yung backup? Pero before ko i-explain sa inyo yung kung ano yung backup, um, bumalik muna tayo, mag-backtrack muna tayo sa pag-a-apply. Okay, once na nag-apply po kasi kayo sa agency, meron tayong tinatawag na screening. Okay, screening po yan ng mga documents. Kapag once na nakapasa po yung mga documents nyo at wala po siyang problem, ang next po process is line up. Ang line up po is pipili sila ng mga aplikante na isasalang for employer's interview. Okay? Kung sino lang po yung na-line up, sila lang po yung i-interviewin ng employers dito sa Taiwan. Okay? So after naman po, kapag once na after ng interview, so ang next po dyan is selected. Ibig sabihin po na hired po kayo or na-select po kayo. Okay? Napili po kayo ng employer base doon sa naging interview nyo. So, ito naman po kapag was na selected, okay? Ipapaliwanag ko po sa inyo kasi dito na po papasok yung backup. Kasi yun may sabi sa akin, "Sir, hired naman ako, na-select na ako, pero bakit backup?" Okay, ipapaliwanag ko po yung backup. For example, mayroong job order galing dito sa Taiwan, so kailangan ng employer, like for example, hindi kasi ako magbabanggit ng mga employer dito. For example ho, si SM, kunyari lang natin, si SM, nangailangan siya ng 100 katao, okay? Kailangan nila ng 100 na magtatrabaho dito sa Taiwan. Si agency diyan sa Pilipinas, ang um, tatanggapin nila or ang ila-line up nila na aplikante is 300. Okay? Kahit sabihin mo 100 lang ang kailangan ni SM, ang subject for interview is 300 na applicants. Ginagawa po talaga yan, sinosobrahan nila. Kasi hindi naman kapag once na 100 yung kailangan, tapos 100 yung isasalang. Bakit? Yung 100 na ba yun sa tingin nyo, lahat yun mapipili o ma-hire, masa-satisfy si employer? Siyempre hindi. So may iba dun mare-reject. So kailangan na naman ng panibagong batch ng interviewin. So ang ginagawa ng agency, dinodoble or triple nila yung um, aplikante versus doon sa hinihinging workers. So sa 300 na yon, isinalang for interview, pipili po dyan si employer ng 200 or 150. So, bakit pinili nila 200 or 150? 100 lang naman ang kailangan. Siyempre, yung iba doon magiging backup. Okay. So, dito na papasok yung backup. Na-hired ka as backup and na-hired ka as priority. So, hahatiin po sa dalawa yung hired or tinatawag na selected. Dalawa po hahatiin yan. Priority and backup. Bakit po may priority? Bakit po may backup? Kasi, kahit sabi mong qualified yung mga priority, next po kasi na process is medical. Sa tingin niyo po ba yung mga priority, walang babagsak yun sa medical? Yun po ang um, sagot doon sa backup. Kapag once na may hindi nakapasa or
or bumagsak sa medical, kukuha po sila sa backup. Yun po ang purpose ng backup. So, for example, sa 100 na sinalang for medical, bumagsak ang 30. So, dun sila kukuha sa backup na 50. So, may matitira pa ring 20. So, ngayon sa dinagdag na backup na ime-medical, may bumagsak na naman. So, kukuha sila dun sa remaining na backup na 20 na applicants. Ganun po yun hanggang sa makumpleto na nila yung 100 applicants na nakapasa sa medical. So, ngayon, anong mangyayari dun sa remaining na backup, which is selected naman na sila or hired sila? Kapag once na napuno na po yung priority for medical, stop na po yung hiring. So, ang gagawin ng agency is dalawa lang po ang kalalagyan nyo. It's either kapag once na may hiring na naman na ibang company, priority na kayong isa lang sa interview. Hindi na kayo dadaan ng screening pa. Okay? Like for example, meron na namang other company na hiring. Kayo na po ang priority, isa lang for interview. Yes po. Babalik po kayo sa interview. But it doesn't mean na backup kayo, automatic hired na kayo or selected na. Hindi po. Kapag once na bumagsak kayo sa interview, babagsak pa rin ho kayo. Okay? Hindi hindi na 'yun expected na hired na kayo ulit do'n sa next company. Dadaan pa rin po kayo ng interview. Okay? So sana po malinaw po 'yun 'no. Kasi ang sabi ng iba, once na backup ka, makakaalis ka papunta dito sa Taiwan. Hindi po. Hindi lahat ng backup nakakaalis. 50-50 pa rin po 'yan. Kaya nga ang sina-suggest ko sa kanila, once na backup ka, mag-apply ka pa rin sa ibang agency. Sayang yung waiting time para sa akin ha, kasi gano'n ang nangyari sa akin eh. Hindi naman ako naging backup. Actually, na-priority ako during employer's interview. Pero nung sinabi na after ng interview, I mean, hindi pa ako nag-antay lang na ma-text or matawagan or nag-aantay ng result ng interview. Ang ginawa ko, kinabukasan nag-apply pa rin ako. Kasi malay mo hindi ako ma-text, 'di ba? At least meron akong inasahang ibang agency or ibang company na in-applyan. Hindi ako umaasa sa isa lang. Kasi nasasayangan ako sa araw. Ayokong mag-antay lang ng mag-antay. Gusto ko mag-apply na mag-apply para more chances of winning gano'n. Parang marami kang na-applyan, maraming chance, maraming opportunity. So, hindi lang do'n magtatapos, okay? So, sana naintindihan niyo po yung mga idol, and don't forget to hit the subscribe, pa-like, and pa-share na rin para sa mga kapwa aplikante natin na nag-a-apply lalo na 'pag first time.